Magandang umaga po, Father, at sa atin pong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intentions sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gutierrez and Parilla family, Royal Cebalan family, Villas and San Pedro family, Vicky Dagamian family, Vicky Ilagan and family, Cora Swangel and family, Penny Biscocho, Manguera family, mga lima ng Yasus family, Villarnino family, Rodel and Mali Medimilla and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malela and family, Gina, Rowell and Gay Malelang Ribadonera and family, Engineer and Mrs. Alvin and Limuntan and family, and Congressman Lord Alan Velasco. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, military government officials, volunteers, priests, and lay persons all over the world. For birthday blessings of Purificación Mulbog, Purificación Nakawili, Cornelius Bose, Maria Leia Pizarra, Jason Terciano, Majo Manuba, Archbishop Gilbert Garcera, Father Trian Kirby Magdurula, Luvic Babiera, Gemma Castillo, Maria Georgina Chua Reyes, Bettina Feliciano, Clement Vergara, Constantine C., Nibri Kale O'Malley, Opi, Marilyn Yavi, Dane Clarice Gico, and Violeta Luarca. For healing of Denise Simanya, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Galaw, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Sevillano, Monchito Quindosa, Maria Georgina Choa Reyes, Francis Anthony Batong, Teres V. Rigor, Lena Alcantara, Jufila Quindosa, Erwin Chua Reyes, and Idel Saher. For the eternal repose of the souls of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FEC, and Julia Jimenez Asarcon.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayon ay dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao. Naging tao rin si Jesus tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat na naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't
kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito ay nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong ipinangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. At baka po nagtataka yung mga nakasubaybay sa atin kung bakit ang misa ay nagsimula na sa papuri. Ang totoo po ay nagsimula po tayo ng pagdiriwang ay sa pagbabasbas ng kandila sa labas ng ating kapilya na hindi na lamang nakuha ng ating camera sapagkat limitado po ang ating camera, kaya doon na po nagsimula at ang kasunod na po doon na yung pag-awit ng papuri sa Diyos bilang pasimula ng pagdiriwang ng kapistahan ng paghahain o pagdadala sa ating Panginoong Hesus sa templo. Alala ko po na ako yung maliit pang bata. Itong araw na ito at laging kapag February to laging bumabalik yung alaala na yun sa akin. Ang sabi o ang nakamulatan ko na ako'y maliit pang bata na kapag daw dumating ang panahon ng gunaw ng mundo, yung wakas ng mundo, ang masindi lamang na kandila o ang sisindi lamang na kandila ay yung kandilang nabasbasan ngayong araw na ito. Ay kanina nagkakwentuhan kami ni na Bishop. Sabi ni Bishop, nakalimutan yata ang flashlight. May battery, maaari bagang hindi masindi. Kaya tumatak hanggang sa, syempre nabago naman yung pananaw ko hanggang sa lumalim yung pag-unawa ko sa kahalagahan ng pagdiriwang na ito. Yun, ba't ko po naikwento ito, itong karanasan ko na ito, itong alaala sa akin na ito? Sapagkat, alam nyo minsan may mga bagay sa buhay natin na minsan akala natin nandun yung ating pag-asa. Na kung ating titingnan, ay wala naman talaga sapagkat limitado. Halimbawa, sa may sakit naman, sa bagay, ang gamot naman talaga ay pag-asa, pero minsan ang gamot, nawawalan din ng bisa. Di ba? May expiration naman ng gamot So, bibili ka ng hindi naman sa isinasantabi natin ang bisa ng gamot. Pero, gawa ng tao, gawa ng mundo, limitado. Pero, saan ba natin talaga makikita yung tunay
na kaligtasan, yung tunay na pag-asa? Sa kandila bang binasbasan ngayong piyesta ng Kandilarya? O yung tunay na kahulugan o tunay na kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon? Kasi baka kapag dumadating ang araw na ito, ang isip natin ay nakatuon sa piyesta ng Kandilarya, sa pagbabasbas ng kandila. Pero meron pang mas mahalagang pagdiriwang ngayong araw na ito. At yun talagang ipinagdiriwang, ang kapistahan ng pagdadala sa ating Panginoong Hesus sa templo. So ano pong ibig sabihin? Yung pag-asa sa buhay natin bilang mga mananampalataya, huwag nating lamang uhugutin sa mga bagay sa mundong ito. Lagi nating tatandaan. Meron pang mas malalim na dahilan para tayo magkaroon ng pag-asa, sapagkat nasa Kanya ang tunay na kaligtasan, ang ating Panginoong Hesus. Meron pong isinulat na dokumento si Pope Francis. Ang title po ay Pope Francis ba? Hindi ko masyadong maalaala kung sinong Santo Papa ang sumulat nito. Pero ang titulo noong dokumento ay Espe Salvi. Kung itatranslate sa English ay In Hope We Are Saved. Kung tatagalogin naman natin, sa pag-asa, tayo ay mayroong kaligtasan. Ay saan ba natin ilalagay yung pag-asa natin? Kanino tayo aasa? Sa isang bagay na limitado? Sa isang bagay na kapag hinipan mo naman ay mamamatay? O sa isang katotohanan na walang hanggan? Sa isang katotohanan na simula pa ng likhain ang mundo ay nagpatunay na, nagpahayag na, nagpadama na, nagpakita na ng Kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Na kahit tayo ay paulit-ulit na magkamali, magkasala, lumayo sa Kanya, magkulang, ay palagi siyang nandyan sa atin. Kaya mga kapatid, wala tayong ibang paglalagyan ng ating pag-asa. Wala tayong ibang paghuhugutan ng ating pag-asa, kundi sa Kanya lang, sa ating Panginoon. Na gaano man kadilim ang ating maranasan sa ating buhay, tsak, ang Kanyang liwanag ay laging sisilay at tatanglaw sa ating. Hindi katulad ng kandila. Ang kandila, paano kung gunaw at malakas ang hangin? Ano yun? Hindi magalaw yung tsinde. Ay maniwala akong hindi mamamatay yun. Pero kung si Jesus, ang ating laging pag-asa, siya ang laging katotohanan na may liwanag na kailanman ay hindi mamamatay. Kapag ang pag-asa natin nasa ating Panginoon, sigurado, kaligtasan ang ating tatanggapin. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa papurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloobong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis, si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ay dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang hindi na iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Sa iyong kadakilaan, dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito si Kristo, ang ating pag-asa, ang ating liwanag, ang ating kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Patawarin po siya. 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 Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon noong matupad ng kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Oratio Imperata. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa inyong mapagpalang pagkalinga sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ng inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang apektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming mga mahal sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi naming malimutang paglingkuran ng mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Hesukristo ang Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos,
Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.